50 pamilya ang binubuhay ng kangkungang ito. Sagana man daw ang kanilang ani, wala naman daw kasiguraduhang maibebenta ang lahat ng ito. Bukod pa rito, kalaban din nila ang hagupit ng masamang panahon. Noy, atras mo! Ang lakas ng agos! Dito tayo. Lunes nitong nakaraang linggo, hinagupit ng bagyong Enteng ang bansa. Isa sa mga apektadong lugar ang probinsya ng Rizal. Wag ka na to pumasok, Noy. Wag na. Naapektuhan din ang kangkungan ni na Lori Jean. Delikado po ang lakas ng agos. Dito lang po kami ngayon sa bungad lang po kami ngayon. Ito po ang albaryo po sa amin. Napakahirap po. Nawawala po yung hanap buhay namin. At namin naka-recover. Kailangan namin gastusan. Dahil sa bagyo, hindi sila nakapag-ani ng kangkong. Inanod ng malakas na agos ng tubig ang mga kangkong na sana'y ibebenta pa nila. Ito po ang bahay namin. Dahil ang lakas po ng tulo. Pag di po namin, ayan po. Ito po. Ayan po. Maging ang bubong ng bahay ni na Lori Jean na apektuhan din ng bagyong Enteng. Ang lakas po, wala po kami pamalit na yero dyan. Dahil yan lang po anak buhay namin kangkong. Pag nawala, pinanghihinaan po kami. Ang una ko po tinitingnan mga anak ko, paano makakapasok. Dahil dyan lang po kami kumukuha ng araw-araw po 300. Pero ang mas pinangangambahan ng buong komunidad, ang nakaambang pagpapaalis sa kanilang mga bahay dahil illegal settler sila sa kanilang lugar. Dinimulis na po kami dito ng munisipyo. Bahay nila, bato po yan, inano nila minaso. Kasi paalisin daw po kami dito. Kaya wala pong kasiguraduan yung pagtira namin dito. Pero sana po, bigyan nyo naman po kami ng maayos na matitirahan. Kasi may mga anak ako, marami mga anak ko. Saan ko itatapon yan? Yan pong lugar na yan ay considered as hazard prone. Ini-encourage po namin sila na ma-relocate, lalo na po yung nandun sa dulong lugar. Kapag bumuga po ang malakas na agos, galing po ng floodway, may possibility po na pag malakas po ang agos ng tubig, matangay po sila. Yung pagkakangkong po, walang problema, hanap buhay po yan. Kaya lang yung paninirahan po, nandun na po yung mga pamilya nila, yun po yung dinidiscourage po namin. Ang policy namin talaga, in-city relocation Naghahanap kami rito sa aming within Angono. Meron pong portion doon sa bandang mataas na lugar na safe naman po sila. Doon po sana namin sila gustong ilagay, yung mga nandun po sa dulo ng mga nagkakangkong. Hindi man sigurado sa kahihinatnan ng kanilang matitirahan at ng kanilang kabuhayan, umaasa na lang si Lori Jean na matutupad nila ang pangarap ng kanilang mga anak. Sabi niya, Mama, ang pangarap ko po sa buhay, pulis, magtatapos po ako, maalang-alang sa inyo. Ma, may nakita po akong bahay, ang ganda noon. Sana balang araw yun, makabili po ako ng ganun. May pangarap po siya na alisin kami dito. Kaya sabi ko, nak, huwag ka muna mangarap. Minsan sinasabi ko, huwag ka muna mangarap, baka hindi matupad Sabi ko, basta magtapos kayo, hindi ko makukuha yun, inyo yun, sabi ko. Base sa inilabas na datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, Marso ng taong 2024 tinatayang 2.11 million Filipinos ang unemployed. Isa sa mga dahilan nito ay ang ilang mga kalamidad at bagyong tumama sa ating bansa ngayong taon. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Angono, may ilang paraan silang ginagawa para hindi laging sa mga kangkong aasa ang mga tulad ni na Lori Jean. So isa po sa na-identify nila rito ay yung pong mga water hyacinth na pinaprocess. Ang aming pong CTLO at yung TESDA, meron din naman pong mga capacity development training na kailangan lang po nilang i-avail. Ang problema dun sa ating mga kababayan, yung yung participation, lukewarm yung participation nila sa government. Madalas nating marinig ang kasabihang, pupulutin ka na lang sa kangkungan, na para bang ang lugar na ito ay madilim at kawalan. Pero ang nakita ko sa mga magkakangkong ng Rizal, pag-asa.
Lubog man sila sa tubig o hinahagupit ng masamang panahon, larawan sila ng kasipagan at pagtutulungan. Kung bibigyan sana sila ng suporta at patas na oportunidad, siguradong ang mga pangarap na binuo nila sa kangkungan, balang araw yayabong at magbubunga.